Sed Domingo binasag na ang kaniyang katahimikan kung bakit wala na siya sa Creamline Cool Smashers. Tots Carlos and Kyle Negrito unbothered sa mga revelations and bashers at tumanggap pa ng patimpalak. Ngunit bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, please consider subscribing to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Naging laman na naman ng usapan si Sed Domingo matapos ito mag-live sa kaniyang Kumu account na kung saan siniwalat na niya ang buong katotohanan patungkol sa kaniyang personal issues lalo na sa buhay pag-ibig. Aniya naririndi na din siyang sabihan na ang bitter niya at mag-move on na siya. Noong 2020 pa pala sila nagkahiwalay ng kaniyang ex at nagkabalikan sila na walang nakakaalam dahil hindi na din naman importante pang malaman ng iba. Siya pa nga mismo ang hiniwalayan during their Baguio training camp back in June 2022 at yun na ang kanilang official breakup. Later on, she found out that her ex-lover and her ex-best friend were already together officially. Nakinumpirma pa mismo ng kanyang ex-lover matapos malaman ni Sed ang kwento sa iba at yung mga nakakarating sa kanya. For the longest time, she kept her mouth shut and she tried to be professional even if she was hurting inside all by herself. Dahil ayaw na nga niyang palakihin pa ang issue, she was also protecting her inner peace. Hindi niya nalaman kaagad kung ano ang namamagitan sa kaniyang dalawang former teammates. Kumbaga napagtagpi-tagpi niya lang dahil sa mga naglalabasan sa social media. Nasabi din niya na hindi niya mapapatawad at makakalimutan ang ginawa sa kanya na hindi lang isa kundi 2 beses nangyari. Kahit na alam nung ex-BFF niya ang lahat ng nangyari sa kanila ng ex-lover niya, wala na din siyang pakialam sa kanilang dalawa at ayaw na niyang madawit pa ang kaniyang pangalan. Binunyag din ni Celine Domingo ang pinakadahilan kung bakit wala na nga siya sa Creamline Cool Smashers. Dagdag pa niya, December pa lang tinawagan na siya at sinabihan na hindi na i-extend ang kaniyang contract bago pa siya umuwi ng Pinas for holidays. Inamin din niya tuwing nag-e-end ang kaniyang contract ay nakakatanggap siya ng competitive offers from other teams but she chose to stay with CCS dahil love niya si Gia. She also chose to be quiet as an act of showing respect to her former team and former teammates. She chose to be grateful and remember all the happy memories she made with the team that has been a big part of her life and career. Masasabi din niyang she made the right decision in joining Akari at tama lang daw na lumabas siya sa kaniyang comfort zone para na din sa kaniyang peace of mind. Samantala, mistula unbothered naman ang CCS family, lalo na si Tots Carlos despite sa mga issues and revelations because she was recently honored as Miss Volleyball at nakatanggap din sila ng Special Citation Award during the 2024 PSA or Philippine Sports Writers Association Awards Night. Na makapanayam siya sa isang interview, hindi talaga maitago ni Kaloy ang kanyang kasiyahan dahil na-recognize ang hard work ng kanyang team at bawat isa sa kanila. Sobrang grateful siya sapagkat hindi niya talaga inakala na makakakuha siya ng award at sa lahat ng mga recognitions nila. Masaya siya dahil sa mga kasama niya naglalaro ng mga champion players. Kung hindi dahil sa mga teammates niya, hindi daw siya makakarating kung nasan siya ngayon, maging sa lahat ng bumubuo ng Creamline and lastly sa volleyball community na sumusuporta sa kanila. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing event ay sina Eliza Valdez, Michelle Gumabaw, Gemma Galanza, and lastly ang minamahal ngayon ni Kaloy na si Kyle Negrito. Ano ang masasabi niyo sa hindi matigil-tigil na pang-i-issue kay Sed, Tots, and Kyle? Tuluyan na nga kaya magwawakas ang girian nilang tatlo ngayon na hindi na sila magkakampi? Or mas lalo lang magiging mainit at malala ang sitwasyon ngayon na magkalaban na sila at nasa magkabilang side na sila ng court? I-comment nyo lang sa baba ang mga nais nyong sabihin. And thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa akin channel to be in the know about the latest snippets regarding the personal lives of Premier Volleyball League players. Bye!